Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos for the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Before we start our conversation for today, let me just honor our subscribers. They are now 5,788. Yes, indeed. We have 12, no? 12 more before we reach the 7,800 subscribers. So, my friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. All right, so ano po tayo ngayon, no? Ano po pala tayo ngayon, no? So discuss natin yung pag-travel po ni Pangulong Bongbong Marcos. So ang ano po natin ngayon, ang tanong po natin ngayon, bayan, pabor ka ba sa PBBM travel? Okay. Dahil po last night, okay, ay ano na po, baka dumating na po sa ano, no, nung Sabado ng gabi, no, Sabado ng gabi, umalis, no, umalis si Pangulong Bongbong Marcos sa Brunei Darussalam. Okay? Ano pong ginawa sa Brunei Darussalam? Umattend po ng kasal, no, ng um, ang tawag doon, kasal po nung anak, no, anak ng sultan o parang hari sa Brunei Darussalam, no. Yung anak po na yon pang-sampu po yon, na anak niya at siya pang-anim sa throne. Okay, so ibig sabihin, bago maging hari yon, no, dapat mamatay muna yung ano, lima, lima, lima including the sultan before siya maging hari. No? Pero kinasal po yon sa isang commoner or parang common na tao. Hindi po royal, common na tao, businesswoman, no, sa Brunei Darussalam, no. Pero in fairness to ano naman, to the travel, um yung anong tawag doon, mga heads of states, no. Pero ang nakita ko lang doon, napabalitang ano lang, si Indonesian president, no, Widodo, na kamakailan lang pumunta rin dito. Okay, yun, yung mga pumunta doon, no? Kikita naman sila. Pero ang maganda rin diyan, ang pagkikita diyan ay ano, no? Nag-aano sila, no? Nagmi-meet sila, informal, no? Exchanging of ideas, etc. Okay, so parang daming travel ni ano, no, ni Pangulo. No, parang gusto niyang daigin si Ramos, no? Si Ramos kasi the most traveled president, no, of the Philippines, no. O from time to time, isang linggo travel na naman gano'n, no. Eh, anyway, hindi naman nila pera 'yan, pera ng taong bayan, pera natin. Pero ang mahirap lang po diyan talaga, hindi isinaalang-alang ang kaperahan. Pero kung may pagbalik naman, 'di ba, wala namang masama do'n. Tapos, kung papansin iko-compare natin, yung panahon ni Pangulong Duterte, ah, walang masyadong travel, oh, pero pandemic naman din 'yun. Pero bibihira talaga siya mag-travel, 'no, kasi lagi niyang sinasabi, ay nanghihinayang daw siya sa gastusin, yung mga entourage, ganyan, et cetera. Mga gano'ng bagay, 'di ba? Ayun, so parang nasasabi niya 'yun, 'no. Pero siyempre lumaki din ang utang natin sa panahon ng Duterte presidency, pero ngayon, talagang kinokontrol yung ano, yung, um, ano ba tawag dun, kinokontrol yung inflation. So, tignan natin, no. Pero malaki rin matutulong ang pag-travel kasi napro-promote naman niya, no, ang bansang Pilipinas. Okay. So recently in-appoint niya si Frederick Go, 'no, isa sa mga ano, ano 'yan, parang isa sa mga, um, anong tawag dun, isa sa mga parang manager or directors ng Robinsons Land. Okay, so siya yung talagang ano. Pero ang ano nun is ano, para maano yung mga investment kumbaga, 'no? Si, um, investment, 'no? So mahirap talaga po yun. Oo, opo, sige po. Opo, oo. Sige, 'yun 'no, nawala tuloy ako dahil may may so pero ito po, kung kayo po ba, pabor po ba kayo sa pag-travel ni PBBM, 'no? Ang dami na niyang na-travel, ilang beses na siyang bumalik sa Amerika, sa Europa nga. Kaya ano ba, sa March naman,
pupunta siya sa Germany, okay? Sa lahat lahat na yata ng panig ng continent, nandun siya 'no. So, may mga nagbibiro nga 'no, travel vlogger daw siya tapos, nag-aano 'no, parang, sideline lang daw niya yung presidency. Hindi naman gano'n 'no. Hindi naman gano'n, nagkataon lang na nagta-travel siya because he is promoting the Philippines, 'no. And then also, yung ano 'no, parang he is, encouraging everyone to invest, especially yung sa Maharlika Fund 'no, ini-explain din niya, 'no? Yung mga gano'ng bagay. Ang hirap po kasi ng presidency, ang daming dapat isaalang-alang, kasi pero ano rin dapat 'no, ang presidency dapat is ano, yung parang inaano mo din na yung kaperahan 'no, ng taong bayan ay nandiyan lagi. Mahirap kasi yung gastos ka lang ng gastos 'no, hindi mo naman pera yun. Pero 'yan, pumasok na si Ralph Recto, oo, yung dating Dilawan, dating Pinklawan, dating ewan ko kung naging Pinklawan 'yan, pero dating Dilawan 'yan 'no. Noy-noy 'yan, eh, 'no, ayan. Ang hirap. Bumabalik na talaga, bumabalik na mga liberal, bumabaliktad na. Nawala ng mga Duterte, et cetera. Hindi natin alam. Pero anyhow, pumasok na si Ralph Recto at si Frederick Go para to make it sure yung mga investment na ito ay talagang maano 'no, dapat masita rin nila 'no, masita rin nila ang pangulo, "Oh, wag kang travel ng travel, oh, kulang tayo sa pera," something like that 'no. Pero, discretion yan ng pangulo, maging pangulo muna tayo bago tayo pero siyempre, tayong mamamayan, simpleng mamamayan, ay talagang dapat, meron din tayong karapatan na pumuna 'no, sa mga mga tao sa gobyerno. Kahit maliit ang boses natin, at least napapakinggan ng mga tao. Kaya binibigyan tayo ng power ng konstitusyon na mag-comment 'no, 'yan mag-comment kayo diyan, 'wag lang bastos, 'wag lang magmumura, ha? 'Yan, mag-comment lang kayo diyan, ipakita niyo 'no, ibuhos niyo ang inyong mga damdamin 'no, ang inyong mga damdamin sa pag-travel ng pangulo. Kung ayaw niyo, sabihin niyo diyan bakit, okey? Kung gusto niyo naman 'no, sabihin niyo diyan kung bakit. Gano'n lang po kasimple 'yon 'no. Hopefully 'no, may makabasa niyan 'no, may makabasa niyan at maiparating ito sa ating pangulo, okey? So, tayo ano lang naman tayo, neutral tayo, sa center tayo, pero from time to time pinapakita rin natin ang ating mga kulay, ang ating mga ano, by the way, transparency purposes, last election I voted for BBM and Sara Duterte 'no. So, ako nga isa ako sa mga taong umaasa na hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila, magkakampihan pa rin sila 'no. Talagang kino-consider ni Pangulong Bongbong Marcos ang opinyon ni Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon dapat 'no, hanggang ngayon, hanggang dulo dapat, hanggang dulo. Tapos pagdating ng dulo, ang i-endorso ni PBBM ay si Sara Duterte. Gano'n lang kasimple 'yun 'no, kasi tinulungan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos upang maging pangulo ng Pilipinas. Okey, gano'n lang po 'yun. Sige, salamat po ng marami 'no, hanggang dito na lang po mga kababayan ko. Maraming salamat po sa inyo and to all our international subscribers, thank you so much. Shout out to all of you, si My Orchid 'no, thank you. I forgot that. My Orchid, thank you so much and, God bless you all. Bye-bye.